Ate, ibabalik na raw ulit sa bahay ang anak mo? Napahinga ako na maluwag. He's been there for how many days at ngayon makakauwi na siya. I'm so happy. Sige, sige. Thank you. Pupuntan ko siya mamaya. Tell him mahal na mahal ko siya. Masaya kong saad. Humigop ako ng kape ko at masayang ngumiti. Nakahinga na ako na maluwag dahil sa napakagandang balita na natanggap ko ngayong araw. Mabilis kong inubos ang iniinom ko at tumayo. Kailangan kong punta ng anak ko. You won't leave this house, Farah. Uulitin ko, hindi ka aalis. A voice from my back sternly said. Hindi ako lumingon at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Nung aalis na sana ako, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko, kaya napadaing ako. Uulitin ko, hindi ka aalis sa bahay na to, Farah. Matigas ang boses niya. I felt like he is stating his authority and I don't like it. He is not my boss to begin with. Aalis ako kung kailan ko gusto, Lance, at hindi mo ako mapipigilan. Madiing saad ko. With all my force, iwinakli ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. You are still my wife, Farah. Susundin mo kung anong sasabihin ko. Lumapit ako sa kanya at sinampal siya. Gulat na gulat ang mukha niya. Ni minsan nung kami pa, hindi ko siya pinagbukatan ng kamay. Pero punong-puno na ako sa kanya. Oo, asawa mo ako. Pero hindi mo ako pag-aari, Lance. Pirmahan mo lang yung mga papel na yan at iwan mo na ako. Sigaw ko sabay alis sa kinatatayuan ko. I left his house. Hindi ako tumingin sa kanya nang tawagin niyang pangalan ko. Hindi niya ako mapipigilan. Nauna na sa bahay ang anak ko and I am going there. Kung di pa sana nangyari to, maybe magkasama kami ngayon. Dumating na ako and I found Claudine taking care of my son. How's my baby? Ngiti lang ang natanging na ibigay niya sa akin, dali nang hinapa rin siya. Don't worry, anak. Once mommy is done with all her problems, aalis tayo rito. Ipapagamot kita. Mahinahon kong saad at tinalika ng tuktok ng kanyang ulo. I miss my son so much. Wag mo na ulit gagawin yun kay mommy, ha? Takot na takot si mommy, anak. Wag mo akong iiwan, ha? Mamamatay ako, anak. I love you so much, baby. Umalis ako sa kinaroroonan niya. Kinausap si Claudine. He is improving. I can see it every day po. Lumalaban siya dahil sa'yo. Claudine said and I smiled. Ako rin. Lalaban ako para sa anak ko. Hindi man siya sa akin ang galing pero mamahalin ko siya na parang akin. Tumigil muna ako na ilang oras sa bahay. I miss my son so much. Ako muna nag-aalaga sa kanya ngayon. Umalis ako na matanggap ko ang tawag galing kay Jake. Right. Hindi nga pala kami nakapag-usap pagkatapos noon. Ako ang humalik sa kanya at kailan ko humingi ng tawad. May nararamdaman siya para sa akin at di ko dapat pinaglalaroan yon. Dumating ako sa lugar kung saan siya. It's in-house pero nagulat ako dahil maraming tao. May party? Pumasok ako at hinanap kung nasan si Jake. I found him in the kitchen with a woman. Hey! Panimula ko. They are almost kissing pero lumayo agad si Jake nang makita ko. Yumuko ako bago ngumiti sa kanya. The loud music hurt my ears. Hindi ako sanay sa mga party and Jake seems to notice it. Hinawakan niya ako sa kamay at dinala sa likod bahay. May garden sila doon and they have a bench kaya umupo kami. So, I just want to apologize for what I did. I kissed you. Panimula ko. Tumayo siya at pumunta sa harapan ko. Inawakan niyang mukha ko at pinatingin sa kanya. Tell me the truth, Farah. You kissed me that night para pagsilosin ng asawa mo. Am I right? Di ako makatingin sa mga mata niya. He is right. Ginawa ko yon para pagsilosin si Lance. But you told me you hate him, Farah. You told me that. Kaya nga nanliligaw pa rin ako sa'yo kasi umasa ako. Mabilis akong tumayo. Niyakap ko siya. I'm sorry, Jake. I'm sorry, patawarin mo ako. Mahina akong saad habang nakayakap sa kanya. Tumulo na rin ang mga luha ko. He doesn't deserve this. Inawakan niya ang dalawa kong balikat at nilayo ako sa kanya. Nilagay niya ang kanyang kamay sa mukha ko. Whatever you're dealing with, your husband right now, pag-usapan niyo. Ang dami na kasing nadamay sa inyo eh. Huwag kang manggamit ng iba habang siya pang mahal mo. Sobrang sakit kasi niyan. Anyway, let's talk another time. Sobrang sakit kasi, Farah. He left me. Napaiyak ako. This is all my fault, alam ko. Umalis na ako sa kinaupuan ko at umuwi. Sa bahay ni Lance, pagdating ko roon, nakapatay lahat ng ilaw. Pumasok ako at binuksan kong ilaw.
Gulat na gulat ako na makita mga basag na bote at ang mga pictures namin na nakalatag sa sahig. Nakita ko si Lance, nakahawak ng alak at nakaupo sa sahig, and he looks really drunk. Here you are. You have a son? Tumatawa niyang Saad. Lasing na lasing siya. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Lance, you're drunk. Magpahinga ka na. Lalagpasan ko sana siya, ngunit tumayo siya at tinawakan ng kamay ko. Kaya ayaw mo na sa akin dahil nagpaanak ka pala sa iba? What the heck? Hindi ko alam you're such a slut. Deserve ko ba lahat ng to? Ang sakit-sakit na. What I want is a peace of mind pero hinahabol pa rin ako na nakaraan ko. Gusto ko lang manahimik pero bakit kung kutyain ako? Parang ang laki ng ginawa ko noon. Ano ba ang kasalanan ko sa kanila? Why are they doing this to me? Pero hindi. Pagod na akong tumakas. Pagod na ako. Nilingon ko siya at kumisi. Yes, I have a son. At wala akong balak magpaliwanag sa'yo dahil wala na akong pakialam kung anong iisipin mo, Lance. Kasabay ng pagtalikod ko, ang pagkahulog ng mga luha galing sa mga mata ko. After our encounter, hindi ko siya pinapansin. Sumusobra na siya. Masakit sa akin ang sinabi niya pero hindi ko hahayaan na maapektuhan ako. Ang dami kong naranasang mas masakit pa kaysa dito. I must stick to my plan. Kailangan lang niyang mapirmahan ng papeles and we're all set. Magmumove on ako kasama ng anak ko and we will live happily ever after. Walang happy ever after. Niloloko tayo ng mga fairy tales na yan. Walang happy ending. Lahat nagtatapos pero walang happy sa dulo. Where are you going? Tinalikuran ko siya at nagsimulang maglakad paalis. Where are you going? He yelled at me ngunit di ako nagpatinag. Naglakad pa rin ako palabas. How dare him? Nang malapit na ako sa pinto, mabilis siyang lumapit sa akin at kiniraga ko. Gulat na gulat ako kaya napasigaw ako. Put me down. Ano ba? Gago ka ba? Ibaba mo ako sabi. I kept on yelling at him, pero siya naman ngayon ang di nagpatinag sa akin. No, I won't let you go. Akin ka lang. Hindi mo na siya makikita. You moved on already. Kaya gusto mong ianalang kasal natin? Ganyan ba talaga kabilis ako palitan? Sinampal ko pa siya kaya siya natahimik. Lumabas din ang mga luha galing sa mga mata ko. Who is he? Para pagsabihin ako kung anong gagawin ko at kung saan ako pupunta? Sino siya para pagsalitan ako ng ganyan? Wala. Wala kang karapatang pagsalitan ako ng ganyan. Wala kang karapatan. Sabi ko habang humihikbi. Hindi ko kayang magpanggap na matigas ako sa harap niya kasi ubos na ako. I'm sorry, mahal. I'm sorry. Tumahan ka na. I'm so sorry. Siguro nasaktan lang ako kaya ako nagkakaganito. You know? Simula nung iniwan mo ko. Simula nung umalis ka. Simula na magmakaawa kung wag mo akong iiwan. Natakot akong maiwan ulit kaya nung bumalik ka, I ignored you kasi takot akong sumubok ulit. You left me a traumatic experience. Pero you showed your efforts and I felt the happiness inside me again. But you left. Napahagulho lamang ako sa gilid. Siya rin umiiyak na siya. Inawakan niya ang pisngi ko at pinahira ng mga luhang nahulog galing dito. I realized in the first place, ako ang dahilan kung ba't ako nagkakaganito. Ako ang nang iwan. Magkakaganito ba kami kung sinabi ko lang sa kanyang tungkol sa sakit ko? Magkakaganito ba kami if I chose to be brave? Am I really the problem here? Stop, please. Mahina akong Saad. Tila wala na akong masasabi kasi ang sakit na nang nararamdaman ko. I am so sorry, mahal. I called you a slut. I didn't mean to. I was just hurt and disappointed. Sobrang nasaktan ako sa nakita ko. I know my reasons won't justify the things that I said. I am so sorry, mahal. Tumahimik muna siya. Dahan-dahan akong niyakap. Hinayaan ko siya kung anong gagawin niya. It hurts like hell. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Iyak ako ng iyak sa balikat niya. This place was my place years ago. Ang balikat niya kung saan ako umiiyak habang may problema ako. It is my comfort place. At hanggang ngayon, it still gives me the comfort I needed. I told myself, ano naman kung may anak ka? Ano naman kung hindi sa akin yun? I cannot accept him na parang akin. I can accept him wholeheartedly. Kahit hindi na galing sa akin. Basta galing sa'yo. It's fine with me because I love you so much, mahal. I can start all over again. Nagulat ako nung dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ko, with his eyes full of tears, at ang mga tuhod niyang nakaluhod sa harap ko.
Hinawakan niya ang kamay ko at tumingin sa mga mata ko. Let's stop this, my love. Hindi ko kayang pakawalan ka. Mahal na mahal kita. I want you to be happy. I know you deserve better, mahal, but I can be better. I will be better. For you. For us. Just please give me a chance, mahal. Nanatili lamang akong nakatitig habang nakayuko, kaya nahuhulog ang mga luha ko sa mukha niya. He smiled at me at hinalikan ng kamay ko. I love you, he murmured. At di nagbago yon. Saan niya? Tatango na sana ako, ngunit nagring ang kanyang cellphone. Hindi siya gumalaw para sagutin to. It's okay. Kausapin mo muna, baka importante. Mahina akong saad. Pumikit siya na mariin at sinagot ang tawag. His face paled nang makita kung sinong tumatawag sabay tingin sa akin. Who's calling? Hey, yeah, I'm busy. Can I call you later? What? I'll be there. Naguluhan ako sa naging reaksyon niya. He looked so worried and scared. Ano nangyayari? Sinong tumawag sa kanya? Why? Sinong tumawag? Tanong ko. Kinakabahan na rin ako. No. I'll be back. Babalik ako. Please wait here. Babalikan kita. Pangako. Nilapag niya ang kanyang cellphone at mabilis pumunta sa kwarto niya. Nakatayo lang ako at di alam ang gagawin. Marahas kong pinahilan ng mga luha ko na makita kong nagring na naman ang kanyang cellphone. Dahan-dahan akong tumingin and I found out Anne's name. Siya ang kausap? Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone niya. It's a good thing dahil walang password. Sinagot ko ang tawag at nilagay sa tenga. Where are you? I need you now. Hindi ko na kaya. Please, puntahan mo na ako rito. Hindi ko na kaya. Iwan mo muna yung ginagawa mo, please. Napahikbi ako, pero mabilis kong nilagay ang kamay ko sa bibig ko para hindi niya marinig. Dahan-dahan kong pinatay ang tawag sa cellphone niya at nilagay sa lamesa. Hindi nagtagal, bumalik siya. Babalik. He was about to say something, pero pinutol ko kung namang sasabihin niya. Don't go. Matigas kong saad. He looked so bothered and anxious. Mahal, babalik ako. Promise? Nahihirapan niyang saad. I promise you. Kapag aalis ka, wala ka nang babalikan pa. Matigas kong saad, pero mabilis niya akong hinalikan sa noo at umalis. Naiwan na naman akong umiiyak. He left me again, for her. Ilang minuto akong umiyak na may natanggap akong tawag. It's from Claudine. Ate, I need you. Dali natin sa ospital ang anak mo. Ako lang mag-isa, ate. Hindi ko alam paano mag-drive. Ate, please, dalian mo. Her voice is almost begging. And he's not breathing. Nanginginig akong tinawagan si Lance. Siya lang ang tayong makakatulong sa akin ngayon. Calling. Please, sagutin mo. Nasa labas ako ng bahay. Walang taxi. Wala rin ang sasakyan ko. Calling. Ilang minuto pa bago niya sinagot. There is a little hope. May pag-asa pa akong makita ko ang anak ko. Hey! Hindi ko na siya pinatapos pa. Balikan mo muna ako ngayon, please. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Putol ko sa sasabihin na sana. Kalabisan na ba itong hinihingi ko? I just need him right now. Kinagat ko ang labi ko dahil sa halo-halong emosyon. May importante akong pupuntahan. Please, nagmamakaawa ko sa iyo. Kahit ngayon lang ako munang piliin mo. Just this one, please. I'm begging you. I break down in tears. Why do I always have to beg? Kailan ko kaya mararanasan na ako naman ang pipiliin dahil gusto niya, hindi dahil pinilit ko? Kailan kaya? Please. I'm begging you, bumalik ka. I need you. I'm begging you. Ngayon lang naman Kahit ngayon lang ako naman ang piliin mo. Nagmamakaawa ko sa iyo. Kailangan kita ngayon. Humihikbi kong saad sa kanya. I'm really hoping na babalik siya para sa akin. You don't have to beg. I'm sorry. Don't cry, mahal, please. Babalik ako, wait for me there. Para nabigla siya dahil sa biglaang paglabas ko. Hindi na inaasahan to. Ako rin. But what he said gave me relief. I won't face this alone. Sa tingin ko kasi dumating na ang pinakakinatatakutan ko at hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba ito. My son is my strength. Paano kung mawala siya? Paano na ako? Kung mawala man ang anak ko sa akin, baka mawala rin ako sa sarili ko, hindi ko kaya. I'm on my way. Pagkatapos ang tawag namin, binaba ko to agad at tinawagan si Claudine. Ilang minuto rin bago niya to sinagot.
Ate, nandito po si Thunder. Papunta na po kami sa ospital. Sumunod ka na lamang doon. She said crying. Mas lumakas naman ang iyak ko dahil sa sinabi niya. I'm on my way. How's my baby? I asked. Nagulat ako nang mamatay ang tawag. Claudine? I dialed her number again, ngunit di siya sumagot. Nagre-ring lang ang cellphone. Ilang beses pa akong tumawag ngunit hindi niya ako sinasagot, kaya sumuko na ako. Ilang minutong pagsasabi pa sa sarili ko na magiging okay lang lahat. Ilang minutong pag-aalala at sakit ang naramdaman ko bago siya dumating. Hey, hey. Hey, are you okay? What happened? Nag-aalala niyang hinawakan ang mukha ko at tinalikan ako sa ulo bago ko niyakap. I break down in tears. Hinawakan niya ang kamay ko at pinasok sa loob. Everything is going to be alright. Don't think too much. Saan niya? Kahit anong tango ang gawin ko at anong pagsisinungaling ang sabihin ko sa utak ko, hindi ko pa rin kayang pigilan ang mga luhang nahuhulog galing sa mga mata ko. Hinawakan niya ang kamay ko while his other hand is driving. Is it ironic? I found comfort on the person who hurt me, who is the reason why I experienced those things. I tried calling Claudine again, pero hindi niya talaga ako sinagot. Takot na ako sa pwedeng mangyari sa anak ko. Ang pangit na nang nasa utak ko. What happened? Oh God, no, please. Nanginginig ang kanang kamay ko, but Lance's hand gave me comfort. Inawakan niya na mahigpit ang isa kong kamay. It feels like he is saying na nasa tabi ko lamang siya, and I appreciate it. Where? Tanong niya. Ospital. Hurry, please. Nakita ko nagulat pa siya sa sinabi ko, ngunit di na siya nagtanong pa. Sinabi ko sa kanya exact address at mabilis niya itong sinunod. Calling. Please answer. Please, please. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tinawagan, ngunit ni isa walang sumagot. Saka ko lang nalaman malapit na pala kami, hanggang sa dumating na nga kami. We're here. Mabilis akong lumabas at tumakbo. Tinanong ko kaagad ang pangalan ng anak ko. Ma'am, nasa emergency room. Di na ako nakapagpaalam pa at kaagad akong tumakbo. I know where the emergency room is. Ilang beses na ba kaming nandito? This hospital is for cancer patients at laging dito dinadalaw ang anak ko kapag inaatake siya ng sakit niya. Nakarating na ako doon and I found them crying. Claudine, is he okay? Is my son okay? Tumingin sa akin si Claudine at niyakap ako. What? Answer me. Is my son okay? Iyak kong saan. Hinawakan ko ang balikat ni Claudine. Sapilitang pinarap sa akin habang niyugyog. Pinigilan ako ni Thunder at sapilitang niyakap. Ate, tama na please. Ate, I'm begging you. Malungkot niyang saan. Naramdaman ko unti-unti. Pumapatak ang luha niya sa balikat ko. No, my baby. Saan ang anak ko? Pilit akong umaalis sa yakap niya. Ngunit napakahigpit nito. Hindi. Hindi ko kayang tanggapin. Ate, he's gone. Wala nang anak mo, ate. Napatigil ako. Hindi ako makapagsalita. Ang dami ng luhang lumalabas galing sa mga mata ko. I feel suffocated. Tila wala ako naririnig sa paligid. Hindi ko kayang tanggapin. Ang daming luhang lumalabas galing sa mga mata ko. Nakakatakot ang pumasok sa utak ko. Nanginginig ang tuhod ko kaya napaupo ako. No, okay pa ang anak ko. Uuwi pa kami. Magsasama pa kami. Tumawag ako habang may mga luhang tumulo galing sa mga mata ko. Ano ba kayo? Huwag kayo magbiro. May yumakap sa akin galing sa likod ko. I know who he is, kaya lumingon ako. My son is still here, right? Hindi pa patay ang anak ko, di ba? He looked at me with sadness in his eyes. Umiling-iling ako. Bakit pati siya? Naniwala sa kahibangang ito. Niyakap niya ako na mahigpit. Tila ayaw kong pakawalan. Pero hindi. Ayoko maniwala sa mga pinagsasabi nila. Lagi na lang silang nagsisinungaling sa akin. Wala na ang anak mo, mahal. Please be strong. Sadness is evident in his voice. No, hindi. Hindi ko kayang tanggapin ikamamatay ko. Unang araw ng burol ng anak ko, and I cannot even walk towards his casket. Hindi ko kaya kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin tanggap. Nanatili lang akong nakatitig sa kabaong habang nahuhulog ang mga luha galing sa mga mata ko. The pain of letting go is unbearable. Napakasakit. Darating ang pamilya ko ngayon.
Nabalik ako sa realidad nung halikan ni Lance ang ulo ko. He is with me since hindi siya umalis. I don't know. I don't feel anyone's presence. Para akong nag-iisa na lang. Parang pakiramdam ko wala na akong kasama. Pagod na ako. At hindi to ang klase ng pagod na kayang mawala sa isang tulog lang. I just want to keep on crying. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula sa buhay. Hey, come on. You need to rest, mahal. Let's go upstairs. I'm in my house. Dito ko ibinuro lang anak ko. No, I won't leave my son. Matigas kong saad. My voice came out really cold. But you need to rest. Kahapon ka pa walang tulog. Don't force your body. Winakli ko ang kamay ko sa hawak niya. I don't need his pity. I can handle things on my own. You stop telling me what to do. I don't need you, so stay away from me. Itinulak ko siya at umupo ulit. Right now, ayoko, nakaawaan ako. I just want to be with my son. I know what you're dealing right now, mahal, but I just want to let you know, I am just here, always. Ngumisi ako at tumingin sa kanya. Really? Wow! I replied at binalik ulit ang tingin ko sa kabaong. Inawakan niya ang kamay ko at tinalikan ito. I just let him do whatever he wants. I am just so tired dealing with all these things. Pagod na ako. You can push me, mahal, but I won't stay away from you. Ngayon pa kaya? Never mind. Nahinto siya na para may nasabing hindi niya dapat sabihin. I just shrugged it off. Hindi ako sumagot sa kanya. I know my son is in the place where he won't experience pain anymore while I am here, stuck in the middle of somewhere, instead of accepting the reality. Tumayo ako at pumunta sa anak ko. His face is at peace. Hindi niya nararamdaman ang sakit kapag inaatake siya ng sakit. I used to look in his face with happiness, but now I am drowning in sadness. Ang daming luhang nahulog galing sa mga mata ko. Naramdaman ko pa ang yakap ni Lance sa likod ko, but it just won't stop the pain I'm feeling right now. Shh! I'm just here. I love you, he said. Di ako sumagot. Dinala niya ako sa upuan at binigyan ng tubig. Tinanggap ko naman kaagad ito. Iilan lang ang mga nakiburol. Some are from the hospital. Nandito rin ang mga kaibigan noon ng anak ko. Oh baby, said by a familiar voice. Tumingin ako sa pintuan and I found my full family. Hindi ako ngumiti, ni hindi ako tumayo. Nakatitig lang ako sa kanila. Naramdaman kong nanigas sila sa tabi ko. Dahil ba first time niyang makita sila? Hindi ko alam and the heck I care. Lumapit sa akin si Papa at niyakap ako. I just stared at him emotionless. Wala akong nararamdaman kundi sakit. Nakikiramay ako. Tumango lamang ako. Napadakong tingin niya kay Lance who is beside and he is staring at my father coldly. Naging iba rin ang reaksyon ng ama ko pagkakita niya kay Lance. What's happening? May alam ba silang hindi ko alam? Why are they acting like this? It's you again? They met already? How come hindi ko alam? But I am too tired to even ask them a question right now. Si Papa lang ang nandito, while my two brothers susunod lang daw. Umalis din sa harap namin si Papa, tsaka naman nag-ring ang cellphone ni Lance. Anne calling. It's her again. Tumingin sa akin si Lance kaya't binalik kong tingin ko sa kabaong ng anak ko. Ilang beses nag-ring ang cellphone niya pero hindi pa rin niya to sinasagot. Answer it, saad ko. Nagulat ako nang patayin niya ito at ilagay sa bulsa niya. No, you need me now and I will never leave you during this time, he stated. Umiling-iling ako. Hindi kita kailangan. Mas gugustuhin ko pang mag-isa kesa makasama ka. Malamig kong sabi. Hindi siya sumagot. I know I hurt him pero walang katumbas ang sakit na nararamdaman ko ngayon. But I don't need anyone's pity. Nagring ulit ang kanyang cellphone kaya napangisi ako. Kailangan talaga siya ng babaeng yon. Kung nandito ka lang dahil sa awa, itigil mo na. Nagsasayang ka lang ng oras. Pumunta ka sa kanya. This time I won't beg. Hindi na ako magmamakaawang piliin mo ako, so go. I don't need you. Bumuntong hininga siya pero wala akong pakialam. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko. I will explain everything to you, mahal, but today is not the right time, he murmured. Ano pang i-explain niya? Another lie? Walang pumipilit sa'yo na magstay dito, Lance. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Huwag ka na lang magdahilan. I won't buy it. I said as a matter of fact. I am just so tired of dealing anyone's bullshit. Kung nandito lang sanang anak ko, maybe I will be okay.
Maybe hindi ako masasaktan ng ganito because he is there. He is my strength. Tumayo si Lance and I smiled. Alam ko kung saan siya pupunta. I will be back, mahal. I promise. Once everything is okay, papaliwanag ko sa iyong lahat. He said and kissed my forehead bago naglakad paalis. Dahan-dahang tumulo ang luha ko. Ito naman ang gusto ko, hindi ba? Bakit ako umiiyak? Bakit pati ako na-disappoint? Ilang beses na bang nangyari sa akin to? I know deep inside, gusto kong piliin niya ako without begging for it. Pipiliin niya ako dahil mahal niya ako, hindi dahil pinilit ko.